Sa isang tahimik na probinsya, kilala sina Jomar at Elsa bilang masipag at matagumpay na mag-asawa. Noon, maliit lang ang kanilang piggery at ilang manok lang ang alaga nila sa likod ng bahay. Araw-araw silang magkasamang nagtatrabaho sa ilalim ng init ng araw. Kahit pagod, masaya sila dahil sabay nilang binubuo ang kanilang mga pangarap. Habang lumilipas ang panahon, lumaki ang kanilang negosyo. Dumami ang kanilang alagang baboy at manok. Nakabili sila ng bagong sasakyan at nakapagpatayo ng malaking bahay na may malawak na bakuran. Marami ang humahanga sa kanila sa baryo. Ang sipag talaga nina Jomar at Elsa, madalas sabihin ng mga tao. Ngunit habang gumaganda ang buhay nila, mas naging abala rin sila. Madalas nang nasa trabaho si Jomar. Si Elsa naman ay laging nag-aasikaso ng mga papeles at bayarin. Unti-unti nilang nakalimutan ang simpleng saya noon, ang sabay na pagkain sa maliit na mesa at ang tahimik na pag-uusap bago matulog. Isang gabi, nakatanaw si Jomar sa kanilang malaking bahay habang hawak ang susi ng bagong sasakyan. Kumpleto na halos ang lahat. Pero sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, pakiramdam niya ay may kulang pa rin. Isang umaga, napansin ni Jomar na matamlay ang ilan sa kanilang mga alagang baboy. Noong una, hindi niya ito gaanong pinansin. Sanay na siya sa maliliit na problema sa bukid. Lilipas din yan, kampante niyang sabi kay Elsa. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, mas dumami ang nagkasakit. Isa-isang namatay ang kanilang mga alaga. Kumalat ang epidemya sa buong lugar at maraming negosyante rin ang naapektuhan. Araw-araw, mabigat ang pakiramdam ni Jomar habang naglalakad sa kulungan ng mga baboy. Tahimik lang si Elsa, ngunit halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Unti-unting naubos ang kanilang ipon. Dumating ang mga bayarin at utang. Kahit anong pilit ni Jomar na iligtas ang negosyo, parang lalo lamang silang nilulubog ng problema. Hanggang sa wala na silang ibang pagpipilian na ibenta ang kanilang sasakyan. Sumunod ang ilang kagamitan sa bahay. At sa huli, pati ang malaking bahay na minsan nilang ipinagmamalaki. Isang maulan na hapon, tahimik silang nag-iimpake ng kanilang mga natitirang gamit. Habang inilalagay ni Jomar ang huling kahon sa lumang tricycle, napatingin siya sa bahay. Dati, pangarap nila yun. Ngayon, kailangan na nila itong iwan. Lumipat sina Jomar at Elsa sa isang maliit na dampa sa gilid ng bukid ng kanilang kamag-anak. Gawa lamang iyon sa kahoy at yero. Mainit sa tanghali at malamig naman kapag gabi. Kapag malakas ang ulan, tumutulo ang bubong at may mga bahagi ng sahig na binabaha. Noong unang gabi nila roon, tahimik lang si Jomar habang nakaupo sa labas ng dampa. Pinagmamasdan niya ang maputik na daan habang mahina ang ulan. Pakiramdam niya ay nabigo siya. Dati siyang hinahangaan ng mga tao sa baryo. Ngayon, wala na siyang maipagmamalaki. Samantala, si Elsa ay patuloy na kumikilos kahit pagod. Maaga siyang gumigising upang gumawa ng kakanin na pwede niyang ibenta sa palengke. Kapag may extra na oras, naglalabada rin siya para may dagdag silang pera. May mga araw na halos wala silang makain. Sa simula, may mga panahong nagkakaroon ng pagtatalo dahil sa pagod at hirap. Pero mabilis din silang nagkakaayos at mas nangingibabaw ang pagmamahal sa isa't isa. Minsan, isang lugaw lang ang pinaghahatian nila sa buong gabi. Langhapin na lang natin ang ulam ng kapitbahay para na rin tayong may ulam. Biro ni Jomar habang pilit na nakangiti. Natawa si Elsa kahit pagod. At sa gitna ng hirap, kahit papaano, nagkakaroon pa rin sila ng mga munting dahilan para ngumiti. Isang gabi, malakas ang ulan at halos hindi na marinig ang kanilang usapan dahil sa ingay ng patak ng tubig sa bubong na yero. May mga bahagi ng bubong na tumutulo, kaya naglagay si Elsa ng mga timba at palanggana sa sahig. Tahimik silang dalawa habang kumakain. Pagod na pagod si Jomar mula sa paghahanap ng trabaho buong araw. Ngunit wala pa rin siyang maayos na kinikita. Habang nakatingin siya sa plato,
na may kaunting pagkain, unti-unting bumigat ang kanyang dibdib. "Pasensya ka na, Elsa." Mahina niyang sabi. "Ito lang kaya kong ibigay sa'yo." Hindi agad sumagot si Elsa. Tinitigan niya muna si Jomar, na halatang pinanghihinaan na ng loob. Pagkatapos ay marahan niyang hinawakan ang kamay nito. "Jomar, hindi naman tayo nagsimula sa sagana." Napayuko si Jomar. Doon niya naramdaman ang lahat ng pagod at sakit na matagal niyang kinimkim. Unti-unting pumatak ang kanyang luha. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, umiyak siya sa harap ni Elsa. Ngunit imbes na masira sila ng problema, mas lalo silang naging magkalapit ng gabing iyon. Sa gitna ng ulan at kahirapan, naalala nilang hindi sila magkalaban. Magkasama silang lalaban. Maya-maya, tumayo si Elsa at dahan-dahang lumuhod sa gilid ng kanilang higaan. Tumingin siya kay Jomar. "Magdasal tayo," mahina niyang sabi. Tahimik na lumuhod si Jomar sa tabi niya. Matagal na panahon na rin mula noong huli silang nagdasal ng magkasama. Noong maganda pa ang kanilang buhay, naging abala sila sa trabaho at negosyo. Akala nila kaya nilang kontrolin ang lahat. Ngunit ngayon, wala nang natitira kundi pananampalataya. Habang nakayuko, unti-unting bumuhos ang luha ni Jomar. "Pagod na po ako," bulong niya. Hindi ko na alam paano magsisimula ulit. Tahimik namang umiiyak si Elsa habang magkahawak ang kanilang kamay. Hindi man agad nawala ang kanilang problema. Nakaramdam sila ng kakaibang gaan sa puso ng gabing iyon. Parang may munting liwanag sa gitna ng matagal na dilim. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming buwan, nakatulog sila nang may kaunting pag-asa sa dibdib. Kinabukasan, maagang nagising si Elsa bago pa sumikat ang araw. Tahimik siyang naghanda ng bibingka at kutsinta na maaari niyang ibenta sa palengke. Kahit kaunti lang ang puhunan nila, pilit niyang pinagkakasya ang lahat. Si Jomar naman ay hindi na naghintay ng malaking oportunidad. Tumanggap siya ng kahit anong marangal na trabaho. Minsan ay tumutulong siya sa palengke. Minsan naman ay tumutulong maglinis ng bukid o magbuhat ng sako ng gulay. Pagod ang kanilang katawan araw-araw, ngunit mas magaan na ang kanilang samahan kaysa dati. Sa gabi, sabay silang kumakain habang nagkukwentuhan tungkol sa maliit na kinita nila. "May bumili ng 3 bibingka ngayong umaga," nakangiting sabi ni Elsa. "At ako naman, may dagdag na trabaho bukas," sagot ni Jomar. Unti-unti, may maliliit na biyayang dumarating. May mga taong muling nagtiwala sa kanila. May mga kapitbahay na tumutulong at bumibili ng kanilang paninda. Hindi mabilis ang pagbangon nila. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, mas natututo silang maging kontento at magpasalamat kahit sa maliliit na bagay. At doon, nagsimulang tumibay muli ang pundasyon ng kanilang buhay. Lumipas ang ilang taon at unti-unting nagbago muli ang buhay ni Jomar at Elsa. Nagsimula lamang sa maliit na taniman ng gulay ang lahat. Ngunit dahil sa sipag, tiyaga, at pagtutulungan nilang mag-asawa, dumami ang kanilang ani. Nakilala ang kanilang mga gulay dahil sariwa at maayos nilang inaalagaan hanggang sa ang maliit nilang taniman ay naging isang matagumpay na organic farm. Muli silang nagkaroon ng maayos na kita. Nakapagpatayo sila ng disenteng bahay at nakabili ng simpleng sasakyan. Ngunit iba na sila ngayon kumpara noon. Hindi na sila nahuhumaling sa mga mamahaling bagay. Mas mahalaga na para sa kanila ang tahimik na buhay at oras na magkasama. Tuwing umaga, magkasabay silang nagkakape habang pinapanood ang pagsikat ng araw sa bukid. At tuwing Sabado, nagbibigay sila ng mga gulay o pagkain sa mga nangangailangan sa kanilang baryo. "Alam namin ang pakiramdam ng mawalan," madalas sabihin ni Elsa. Ngumiti naman si Jomar habang inaabot ang mainit na lugaw sa isang matandang lalaki. Noong una silang yumaman, nakalimutan nilang maging kontento. Ngunit ngayon, kahit mas simple ang buhay nila, mas masaya na sila kaysa dati. Isang tahimik na gabi, magkatabing nakaupo sina Jomar at Elsa sa maliit nilang kusina.
Mahina ang hangin mula sa bintana habang tahimik nilang pinapanood ang ilaw ng buwan sa labas. Napangiti si Jomar habang nakatingin sa mga plato nila. Naalala niya ang mga panahong halos wala silang makain. Ang gabing tumutulo ang bubong ng kanilang dampa. Ang mga araw na pagod sila ngunit pilit pa ring lumalaban. Noon, akala niya ay katapusan na ng lahat. Ngunit ngayon, naiintindihan na niya kung bakit nila kinailangang pagdaanan ang matinding hirap. Tumingin siya kay Elsa at marahang hinawakan ang kamay nito. Noong nawala ang lahat, mahina niyang sabi, "Doon natin nakita kung ano talaga ang mahalaga." Ngumiti si Elsa habang tahimik na tumango. Hindi pala pera ang tunay na pundasyon ng buhay. Hindi rin bahay o sasakyan, kundi pananampalataya, pagtutulungan at pagmamahalan. At habang magkasama silang kumakain ng simpleng lugaw sa gabing iyon, alam nilang kahit anong pagsubok pa ang dumating, kaya na nila itong harapin basta magkasama sila at kasama nila ang Diyos. Sa buhay, may panahong dumarating ang matinding pagsubok. Ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Patuloy na magdasal, magsikap at magtiwala sa Diyos. Maaaring hindi mo maintindihan ngayon ang pinagdadaanan mo, pero sa tamang panahon, makikita mo rin na may magandang plano siya para sa iyo. At minsan, ang pinakamalalaking pagsubok ang nagtuturo sa atin kung ano talaga ang mahalaga sa buhay. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.